Sara itong dramatista kay hangag. Tapos ngayon magagalit kayo kapag binabastos si Digong at saka si Sara. Pero di puta kapag makapagbastos kayo sa Pangulo, yung mga anak lang kayo ng Diyos. Lahat ng mga kaalyado ni Sara at saka ni Digong, anti-Marcos na. Pero ito na lang si PBBM kay sobra kabait, pinagkatiwalaan niya. Yun pala ang mga ahas. Diktahan nyo pa si PBBM dahil hindi nyo napasunod. Magagalit kayo. Sabi ko gani, wala akong pakialam. Awayin ni Sara Duterte lahat. PBBM, protect her. Tama yung sinabi ni First Lady Lisa. Natural lang na masaktan. Kaya bad shot siya kay First Lady. Alam mo kung bakit? Presidente mo, dadalo ka sa rally na ang isinisigaw ay ang Marcos resign? Vice President ka? Anong motibo mo? Dawat limpyo ka? Makabenepisyo ka kung magtagumpay? Puta, pasalamat kayo, kabait-bait ni PBBM. Kung pareho lang si PBBM sa utak ni Donald Trump na, ewan ko sa inyo. Basta mga bitik sa mga kuto nyo, madamay lahat. Diba? Pasalamat kayo si PBBM. Mabait. Kung mga pareho, siguro kay Trump si PBBM mag-desisyon. Puta, hindi ka mo makalaba kapanting nyo, magsararala ka mo. No? Pasalamat lang kayo talaga kay si PBBM. Kaya kay PBBM niya, trabaho, serbisyo. Di po ga, puro ng mga matatanda, si PBBM may edad na. Si Sara Duterte may edad naman na. Nga nagahinangag na. Klase kayong mga tapos, ang inyong kwan, puro bayad. Bakit kilala niyo ako? Kagago ka bayad-bayad, puro na lang. Kung dito ka siguro, baka mamaya, magsabi ka pa na, ay tama pala no? Yan mga politiko nga nag-ikot-ikot kay Sara Duterte, yan ang magtraidor. Lalong-lalo na ngayon si Guanzon, nag-declare na tatakbo bilang senador. Kung gaano niya ginagabasto si PBBM, ganon ang gawin niya kay Sara Duterte. Hindi niya maamin na DDS siya eh. O hindi ba kayo nahiya? Bubutuhin nyo si Rowena Guanzon sa pagkasenador na hindi man nang mabanggit-banggit ang salitang DDS siya? Hindi ba kayo nakahalata? Ginagamit lang sila ngayon ng mga kalahi nila. Diba? Ano si Rowena Guanzon, paniwalaan nyo? Eh diring-diri kay Kibuloy yan. Ngayon may programa na sa istasyon ni Kibuloy para lang na mayroong tinatawag na engagement sa mga tao. Hindi kayo nag-iisip? Sa susunod, si Binag tatakbo ng senador. Pati si Malotequea. Ay, naku DDS, mag-isip kayo. Ha? Mag-isip kayo ni hindi nga ni proud si Rowena Guanzon na tawagin siyang DDS. Pagkatapos ngayon, mga Duterte Dead supporters nag-endorse sa kanya para tumakbong senador. Ni hindi nga nanalo yan sa Person with Disability Party List. Ambisyosang palaka. Oh, utak. Ang mga loyalista ya, matino mag-isip. Diring-diri kay Kibuloy. I don't want to associate Kibuloy. Weh! Alam mo ang masaya dyan pagdating ng panahon? Pag hindi yan sila manalo, magrambol na sila si Guanzon, si Binag, si Tikia, at saka si Loren Badoy. Magrambol na. Na? Yan. Pao di puta man. Ano man tanan ni Classical Life? Mag 500 ng viewers natin, tapos 59 pa lang yung naga-likes. Hindi ko talaga maintindihan ang live streaming na ito. Oy, hindi. Tingnan nyo ha, hindi ko na nga kayo ginapansin. Duterte, diehard supporters, hindi ko na nga gani ginapansin ang mga comment nyo. Bahala na naiya ang mga tao dyan kung sipain kayo or hindi. Dahil hindi naman kayo ka worth it ng oras ko. No? Ano, nasasaktan kayo sa mga
Mga DDS na sasaktan na binabastos si Digong at Sara. Pero kung mga makabastos sa Pangulo at First Lady Lisa, sobra-sobra. Tatanga-tanga. Nan. Ganyan. Puta naman tinang klase ka live streaming ang atin. Wala may man nagapalipad, wala may nagapa-Gcash, wala may naga-like. Patyon, panalaning live streaming ta. Ay, hindi, sakwa. Mag-end na tani. Ay, wag na. May mineral water pala ako dito. Kay bayaran man kita, mag-mineral water ta. Oh. Ay tama no, dapat mag-stock ako dito kay total may bayad man ako. Mag-stock ako dito ng mineral water. Magpagawa siguro ako ng bunker ay no. Tapos sa ilalim ako ng lupa mag-live. O di kaya mag-live siguro ako yung naka-black screen. Mag-live ako na walang nakikita ba o di kaya mag-live ako dito na walang boses. Kaya daw mga ido tong mga kalyado ni Digong. Speaking of kalyado ni Digong. Te. Sana si Bato. Alam ninyo, mga Duterte Dead supporters, hindi ko kayo masisi kung nagabinugo kamo. Kaya ginusto nyo man na. Siguro iya may premyo na o di kayo pa-contest-contest sa katanganan at kabubuhan, wala na talaga makakatalo sa inyo. Kahit consolation, ubos ninyo lahat. Kung may may raffle draw, kung may raffle, pabububuhan, patangatangahan, na ubos lahat ng kalyado ni Rodrigo Duterte, pati ang consolation prize winner, hala na naubos nila. Now, try to evaluate your comment against me. Bakit puro na lang yung mga ganyan na mga comment nyo? Dahil hindi nyo matanggap sa sarili nyo, no? Na kayo tong mga bastos, pero galit kayo na binabastos din si Sara at saka si Digong. Di ba? Balingag mga utak nyo. Tanungin gani kayo kung ano ang qualification ni Sara? Wala kayong masagot. Basta Sara Duterte kami Okay na kami Anong platform niya? Basta Duterte kami. Duterte kami. Nan. Tingnan mo, mga abogado, naglangka-langka ang mga mentalidad. Yung iba pa mga professor. Wala, hanggang sa fake news lang naman kayo. Wala kayong konsensya na paniwalain nyo ang buong sambayanan na si Baste nakipag-usap sa ganito, yun pala, wala man pala siyang ginawa. Hindi niya nga ma-justify yun yung kumakalat na eroplano na umuwi daw ang mga OFW sa inisyatibo ni Baste. Hindi nga nagsalita si Baste tungkol dyan. Di ba? He never denied or affirmed. Yan ang pagpapakalat ninyo ng fake news, yan ang dahilan na lalo silang napapahiya. Kay man mangu kamo nga mga nagasuporta sa kanila. Sila mangu man. Kaya hinahayaan nila na suportahan sila din ng mga mangu. Kay negative. Balaan mo ang mga Duterte uhaw ngayon sa popularidad. Uhaw ngayon sa atensyon. Kaya kahit na kasinungalingan na ang ginagawa ng mga Duterte supporter, okay pa rin sa kanila. Kasi makabinipisyo man sila. Correct? Yan mang tinatawag na good and bad publicity, still publicity. Kaya nga sabi ko nga, alam mo, kung hindi lang si PBBM ang Pangulo, matagal na nilang nainto, matagal na nila napatalsik si PBBM. Pero, lagyan nyo naman na wala talagang mga laman ang comment nila. Nakikita nyo yan, tingnan mo kadami-dami na mga na-hide. Bot, na lamang Aga-aga pa, yaging bantayan nyo ko. Anong klase ka mga DDS ni man? Wala man kuya may ginadiscuss dito na masaktan kayo. Bakit talaga nasasaktan kayo?
Ha? Bakit nasasaktan kayo? Anong problema nyo? Simple lang naman yung title ko. Hindi ko gani ginapagmalaki ang gobyerno dyan sa title ko. O hindi ako nag-discuss dyan ng mga project ng gobyerno. Bakit hindi ninyo maintindihan? Bakit galit na galit kayo sa akin? Yan ang problema sa inyo mga Duterte Dehad supporters. Gusto nyo kayo lang ang magsalita. Di ba? O ngayon pa, paano ka makipag-argument? Spontaneous, kuya. O, naga-extimpo, yung garalakot lang yung akong Tagalog, at saka ng English, at saka si Basaya. Ay, hindi man niya patali-talinuhan. So, ano ngayon ang problema? Puro na lang magkano ka, o magkanong bayad sa'yo. Di puta, bakit interesado kayo? May alam kayo nga nagabayad para sirain ang mga Duterte? Kahapon, nung nakarang araw ko pa yan tinatanong. Saan at anong grupo yan kay magpa-registered ako? Kay di puta, nagasakit ang lalamunan ko nga wala man bayad. O di kundi magpunta na lang ako doon sa nagabayad para sirahin ang mga Duterte. May pera pa ako. Ang tanong, kay alam nyo, sino? I-recommenda ninyo ako doon. Kay mayroon palang grupo na nagbabayad para sirain si Sara? O di magpabayad na lang ako Magpabayad na lang ako kay Diyos ko Ginoo, para may pulos yung yaw-yaw ko dito. Kay kayo man na nagabigay. Kayo man na nagabigay ng idea na may grupo na nagbabayad para sirain si Sara. Saan? Saan kaya mga viewers ko nakaintindi na sila Kung may grupo dyan, ako'y nananawagan. Ako po ay nananawagan sa sambayanang Pilipino. Okay? Ako po ay nananawagan sa lahat ng mga grupo na ang goal and objective sirain si Sara Duterte. Please lang, please, i-contact ninyo ako. Magpapabayad po ako. Kaya sabi ng mga DDS, may grupo daw na nagbabayad para mag-vlog against kay Sara Duterte. Nasaan kayo? Please! Please! Kunin ninyo ako! Ha? May appeal to the groups na kung saan ang kanilang goal and objectives ay magsalita laban sa mga Duterte. Nandito po ang munting tinig. Ha? Magkano ba ang bayaran dyan? Ha? 100,000? 50,000? Kung 100,000, bayaran nyo lang ako ng mga 80,000. Ang 20,000, ibakal ng hamburger at ipangminigay sa mga bashers. Anong klase ka mga bayaran, binayaran ka para sirain ang mga Duterte? O, sa mga Duterte dyan, may alam ba kayo na grupo na nagbabayad para sirain kayo? Magsabi na kayo sa national television. Kay magpa-enroll, magpa-register ako doon. Sige na. Sige na. Kay sasama ako doon. Plastic pa tayo dito di puta. Lahat kailangan natin ng pera. Ilang taon na ako nag-live dito against sa mga Duterte. Wala akong perang natanggap ngayon. Kay alam nyo man pala na mayroong grupo, sabihin nyo na. Para makakwarta man kuya. Pwede pala ganon? May grupo pala. May grupo pala nga nagbabayad. Mag-apply ko. Ako po ay nananawagan sa sambayanang Pilipino. Sa lahat ng mga Duterte diehard supporters dyan. Ha? Baka si Don Mar ang kaibigan ko may alam. Kasi kung may alam siya, magpa-recommend ako. Si Don Mar, DDS vlogger, mahal na mahal ko yan. Baka may alam siya nga grupo nga nagbabayad para siraan si Sara Duterte. Idol pa naman ang kaibigan ko si Sara. Kaya ako, nagabuluntaryo na ako. Kung sino po dyan, mga grupo, nag-hire ng vlogger na babayaran ang mga vlogger para magsalita laban sa mga Duterte, nandito po ako. Huwag kayong mag-alala. Kaya ang akong mga subscriber, naintindihan nila kung ako ay bayaran para sirain ang mga Duterte. Kay wala man, hindi po gagasakit na yan magpa-opera na kuya kagwaiter ko balang araw. Wala man ako yung gamitin. Mayroon palang grupo na yan. Huwag nyong suluhin. Sabihin nyo na. Pwede ba magbigay din kayo ng grasya kung may grupo nga nagapanira kay Sara Duterte?
nagkasalita against that. I am a vlogger. I have my 193,000 solid subscribers sa YouTube. I have 61,000 solid followers sa Facebook. I have 23,000 solid followers sa akong page. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.